Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan na ho natin ng mga issue sa lipunan. Ako po, ang init pa rin talaga. Kahit po ngayon po ay Saturday, napakainit pa rin ng issue. Hindi kasi alam nyo mga kababayan kung kahapon pinag-usapan natin yung kay Marcoleta, yung banat na kay Lacson. Kung hindi nyo napanood yun, ako panoorin nyo po yun. Napakalupit po nung banat po ni Marcoleta at binuking niya ho ito si Lacson. Alam mo, ngayong mga issue na ito, itong mga nakaraang araw ay napakatindi kasi dito mo makikita talaga yung mga yung ginagawa ng gobyerno para ho talaga matakpan yung matinding korupsyon nangyayari sa ating bayan, di ba? Pero anong gagawin natin? Kung talagang kahit anong gawin mo, wala talaga, imposible yung matakpan yung mga issue na yan dahil ang tao galit galit na ang tao talaga. Galit sa nangyayari. At makikita naman po natin yan, sabi nga ng kahapon na doon sa interview ni Marcoleta, na kahit po yung tax ay yung collection ng tax kasi ngayon bayaran ng tax. Baka hindi nyo alam Ibig sabihin pag di nyo alam, ibig sabihin po nun, hindi ko kayo nagbabayad ng tax. Hindi, pero alam mo, totoo yan kasi ako, sabi ko nga, patangina. Bawat kasi sinisingil ako nung yung aking auditor na, ito, panahon na, magbabayad na tayo ng tax. Sabi ko, napapakamot ako, sabi ko, grabe naman Grabe I mean, ang sakit Yung pera mo na ibibigay mo pa sa gobyerno tapos malalaman mo, ipambibili lang pala ng mga nepo babies. Gagamitin lang nila sa mga kabit nila yung pera natin. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Hindi yung biro lalo na yung hindi automatic ang bawas ng tax. Yung kailangan mo talagang magpasa ng ITR mo. Ang sakit po nun. Magbibigay ka, hindi, totoo, wala akong biro Ako talagang minsan binibiro ko, huwag na kaya tayo magbayad. Tapos bala ka, pag-iinitan ka, nakatutok sa inyo yung mga nasa gobyerno ngayon. Buti na lang, talagang nagbabayad ako. Kahit noon pa nagbabayad na ako ng tax. Talagang hindi ako, walang patid ng pagbayad ko ng tax. Kasi nga, obligasyon ko, hindi lamang po bilang isang Pilipino, bilang isang Kristiyano rin, na kailangan mo magbayad talaga ng tax sa kinauukulan. Di ba? Kaya tayo nagbabayad ng tax. Alam nyo, ngayon, bumababa daw ang collection kasi nga naiinis na ang tao. Kaya nga 'di ba yung iba humihingi na ng tax incentives kasi hindi para bagang napatunayan na natin tangina mo gobyerno to, napatunayan na natin ninakaw yung mga pera natin. Wala ba kayong gagawin to compensate? Diba? Parang ganoon wala ba kayong gagawin? Sabi ko nga sa inyo. Kaya nga ito, meron nung itong balita na ito na matindi hong bana to ito. Panoorin natin ito Dahil ito, ladies and gentlemen, hindi lamang po dun sa tax naapektuhan. Pati ho sa pagtaas ng kung OFW ka, masaya ka dito. Kasi malaki pera mo, napapadala mo. Pero kung taga dito ka, naku po, hindi ka nakakatuwa. Kasi tandaan ninyo, pag tumaas ang dolyar, ang taas po ng bayarin. Ibig sabihin tataas lahat. Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso kasaysayan. Pinakamababa daw ayon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ito na ang pinakamababa. Hindi ko talaga makita kung anong apog na mga bayarang vlogger itong mga tanso na ito para ipagtanggol pa si Marcos. Lalo na yung mga bayaran, di ba? Punta kayo kay Sir Jack, sa page ni Sir Jack. Meron siyang inireveal doon na isang bayaran. Kakadiri, yung nagbayad pa man din, kakilala ko. Yung binayaran, yung pambumabanat sa akin. Wala talagang tunay na kaibigan sa politika, mga kababayan. Hindi, meron kasi ako, wala akong problema magkaroon ako ng kaibigang dilawan, pinklawan, tanso. Wala akong problema dyan, okay lang. Pero yung pe-personaling ka, yan yung nakakabuisit. Kasi kakilala ko, kaibigan ko, nakasama ko pa itong ulol na to Tapos biglang magbabayad ka dun sa isang vlogger, na yung vlogger na yon pag makabanat at magpakalat ng fake news sa akin, matindi. Pero okay lang, ganun talaga buhay. Pero ang hindi ko maintindihan, kung paano nila naaatim na ganito na nangyayari sa Pilipinas. Bumabagsak na talaga ekonomiya ng Pilipinas. Sumasadsad na, dumadaus-dus na, ika nga. 'Di ba? Dumadaus-dus na. Sabi nga ni Sangkay na ibabangon tayo sa pagdaus-dus. Dahil sa Talano Gold. Dumadaus-dus na tayo, kaya pa nilang ipagtanggol ito si Marcos. Yun ang hindi ko maintindihan. Sa Bangko Sentral, posibleng sinasalamin nito ang pag-aalala ng merkado sa ekonomiya na apektado ng anomalya sa mga flood control project. Ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ang iskandalo sa bilyong-bilyong pisong kickback sa mga anomalyang flood control projects mukhang may tama na pati sa halaga ng piso. Ngayong araw kasi, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa all-time low na 59 pesos and 13 centavos. Alam mo, sa tingin ko hanggang hindi nasusolusyonan itong korupsyon, aabot to sa 60.
Di na ako mahal na ng gadget na bibili natin. Nakapatay tayo dyan. Dolyar, ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59 pesos and 20 centavos kontra dolyar. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersiya sa infrastructure projects. Ayon sa isang kongresista, makikita rito ang korupsyon, isa ring economic issue. Pero sa isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, Para lang pumantay yung tinitingnan ko kasi medyo hindi pantay. hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. And hindi ko maintindihan bakit ini-interview pa ng media yung mga makakaliwa na alam naman natin sumusuporta sa mga kasamahan. Ha? Hindi kasi, kaya nga CPP, NPA, NDF yan eh. Magkakasama ho sila. Maaring legal sila, legal front nga, pero magkakasama pa rin. Kaya niyong tiisin yan, media, na itong mga ganito ini-interview nyo pa. Ang kasama nila, CPP, NPA, NDF ha. Yan ang pangalan nila. Hindi ko maintindihan bakit nyo pa pinag-aaksaya ng panahon nito mga ito. Ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Hindi, sabi kasi naman nila, akbayan naman daw siya. Baka kasi sabihin ng iba dyan, hindi, tama ba? Akbayan ba to? Yan. Baka kasi, di ba parang breakaway group naman daw sila. Kasi yan ang, yung grupo ni Ontiveros, para di umanong breakaway group daw. Hindi naman daw talaga, di ba sabi nga ni Ka Eric, ito yung mga hilaw na komunista, something like that. Nakalimutan ko na what's the exact term. Pero gayon pa man, ganun yung kanilang ideolohiya di ba? Maaring hindi sila magkakasama in a sense na nag-uusap-usap, maaring ganun. Pero yung ideolohiya nila, iisa. Hindi maganda, mali para sa akin ha. Ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi. Ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Ayon sa isang ekonomista, kailangan maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin, pero may mga makikinabang din sa paghina ng piso. Tataas yung importation cost. Pero dahan-dahan, may konting pick-up yan sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga YouTuber. Hindi, dapat nga maging masaya ako Pero hindi kasi ako masaya kasi ganun din Alam mo, kari mga kamag-anak ng OFW, di ba? Masaya kayo dahil yung inyong mga kamag-anak na nasa ibang bansa pag nagpadala, dolyar. Sabihin na natin, malaking pera. Pero remember, pangkalahatan, hindi yung laki ng pera nyo kasi may tataas din Tataas din yung, parang pataas lang ng pataas. Lumaki nga yung kinikita ninyo, pero yung gastos naman dahil ang pag-i-import, mas mahal na rin dahil bibilin mo, halimbawa, yung dating binibili mo ng $1, di 50 pesos yan. Ngayon, katumbas niyang 59 pesos na. So, tumaas ng 9 pesos, di ba? Kahit ba ikaw, tumaas din yung sahod mo, mali, hindi pala sahod, ayuda mo mula sa magulang mo na nagtatrabaho sa ibang bansa, tumaas man yan, pero yung bibilin mo rin naman, tumaas din. So, sa madaling salita, sana ba, kung lahat ng pambibili mo, galing doon sa magulang mo. Siyempre, meron ka pa rin sariling kita dito. Kung nagtatrabaho ka, unless tambay ka lang sa bahay mo, umaasa ka sa magulang mo. Di ba? Kung nga rin, nagwa 150 ka. Sa mga Barbie, sa gabi, lumalabas ka para 150. Yung 150 mo, mababawasan na ngayon kasi ang presyo ng tataas na. Tama, mali? OFWs, of course, magpapasko pa naman, di ba? So, mataas yung palitan, no? So, yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Mahalaga raw ang good governance para makabawi ang piso. Yung mga kailangan parusahan, dapat iserve yung justisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Yung mga petty crimes, di ba? Yung mga nagnanakaw ng cellphone, yung mga nagnanakaw ng gatas, no? Kasi gutom yung sanggol o yung anak na, nakuhuli yung, di ba kaagad? Nakukulong. Ganon din dapat, pagdating sa malalaking amounts. Sabi ng BSP, hindi ganun yun. May due process pag malaki amount Kaya nga yung pinakamalaki nagnakaw na amount ngayon, tangina, bayani pa, animal. hayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. At kung mag-participate man daw ang BSP sa palitan ng dolyar, ito ay para lamang maiwasang makaapekto ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, sa halip na makontrol ang pagbabago ng forex sa araw-araw. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance, mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Ay nako, kita nyo na yung epekto ng korupsyon. Hanggang kailan kaya kayo magigising, ano? Hindi, ayan na naman yung ikulong na nga, ikulong na. Sisigaw nyo naman kayo, tapos wala namang pangalan kayo binabanggit. Ikulong na yun. Sino ikukulong? Yung korupsyon na salita. Paprint nyo, tapos ikulong ninyo. Yung korupsyon na salita. Puro kayo ikulong na yan. Ikulong na yan, mga kurakot. Ikulong na yan.
Ang gawin nyo, mangulangot kayo, tas ikulong nyo. Ikulong na yan. Mga kulangot, ikulong na yan. Ganun ang gawin nyo. Ikulong ninyo yung mga kulangot nyo. Ayaw nyong banggitin kung sino. Hindi, kaya nga ako, natutuwa ako doon kasi may balita ako, isang event, sumigaw daw yung mga tao ng BBM resign. Dapat ganun. Pag nakita nyo si BBM, it's either ikulong na yan. Mga kurakot yan. Yan ang wag na kasi baka sabihin na naman niya para sa kanya yun eh. Baka sabihin na naman, hindi, that's a compliment. Yeah, that's a compliment. Hindi. Dapat ang isigaw niyo talaga, BBM kulong. BBM kulong. O kaya BBM resign. BBM resign. Yeah. Hindi, alam mo kung bakit? Ito. Pakinggan niyo itong sinabi ni Chavit Singson. Napakaganda na sinabi niya dito. Na talagang totoo naman eh. Ito yun eh. Ito yung summary. Pero maganda yung mahaba yung sinabi. Napakagandang pag-usapan natin yan. Tinira na naman ni dating Ay, sandali. Anyari dyan. Anyari. Wait. Chotomate. Wait lang. Yan. Hoy, yung contest natin sasabihin ko sa bandang gitna ngayon, kaya bandang hindi ko kasi iba diyan nag-aabang lang sa ending eh. Hindi, abangan natin 'yan. Ito. Governor Chavit Singson, si PBBM, kaugnay ng anya ay pinakamalaking katiwalian. Sa higit 17 minutong video statement, kinwestiyon ni Singson kung bakit lumalala pa ang pagbaha sa kabila ng paggastos ng administrasyon ng halos 500 billion pesos para sa flood control. Grabe, Sinisi niya ito sa Pangulo na siyang nag-aproba raw at may hawak ng desisyon kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Dagdag ni Singson, wala umanong malinaw na pambansang plano si PBBM laban sa baha at siya raw dapat ang mahiya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng iyong pamumuno. Correct. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Isang mahinang nilalang. Totoo eh. Di ba ang ganda nung sinabi niya eh. Totoo naman, lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lamang po sa DPWH yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, ang tindi na ng korupsyon ngayon. Alam mo, nakakahiya na. Ewan ko, hindi, ako natatanong lang ako nahihiya ba kayo maging Pilipino ngayong panahon na to? Ako nahihiya ako eh. Nahihiya na ako kung maging Pilipino ngayong panahon na to. Lalong-lalo na pagtatanungin sa ibang bansa kung anong lahi mo, ganun, where you from, ganyan, di ba? Pag sinabi mo Pilipino ka, parang kaya minsan sinasabi ko na lang, I'm from LA. I'm from West Coast. Hindi, biro lang. Pero ito to, di ba, nakakaya na. Grabe kasi. Hindi ho biro eh. Hindi ho biro yung tindi ng korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Walang kaayusan. Karsada pa lang natin eh. Alam mo, gusto mo malaman ng korupsyon? Makikita mo yan sa karsada. Mula sa lubak, mula sa maayos, biglang magiging lubak, hindi na natapos. Mga construction na hindi na natapos sa karsada. Yung mga nakabalandrang, anong tawag doon? Yung mga cone na hindi mo na nakikita sa gabi dahil sa sobrang dilim, sobrang dumi. Alam mo sa ibang bansa, napakatindi nila pagdating sa safety, road safety, ang tindi nila. Di ba, sample ko nga lang sa inyo. Aside from sa Japan, marami pa sa Europa, ganun din eh. Sa Japan po, di ba? Talagang meron pa silang parang ilaw dyan ng tao na gumaganong-ganon ng kamay. Di ba? Sa atin, parang bahala ka sa sarili mo. Maglalagay sila ng yung orange cone na ang dumi-dumi na, so nawala na yung reflection niya. Una nga, pagkabili pa lang nun, hindi na ganun ka-reflected yung ilaw. Ibig sabihin, alam mong presyong mahal, pero mababa ang binili. Mura yung binili. Kaya hindi tuloy siya talaga reflectodized. Ano ba yun? Yun. Yung pag nailawan mo, hindi. Yeah? Tapos pag nabangga ka, kasalanan mo pa. Kasi hindi mo nakita. Tapos, napakahirap pa. Ang tagal para puntahan ka ng pulis o ng MMDA o traffic enforcer. Ang tagal pa. Tapos manghihingi pa ng lagay. Minsan yung mga traffic enforcer para mabago yung kwento mo. Ganun pala, kita mo na kagad yung tindi ng korupsyon sa Pilipinas eh. Sagad po yan. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin mga traffic enforcer sa... Alam mo yun, traffic enforcer should be enforcing the traffic flow. Di ba? Enforcing the... Alam mo yun, para maayos yung mga traffic. Di ba? Yun ang purpose nila eh. Hindi para mambulaga at manghuli. Anong ginagawa nila? Nagtatago sa ganun. Mambubulaga. Tapos sasabihin niya, sir, may seminar pa yan. Opo, tangina, mahal yan, seminar na yan. Taabutin ka dito ng 3,000. Tapos,
Mag-seminar ka pa the whole day. O edi syempre, ikaw naman, maglalagay ka na lang kaysa abutin ka ng magpa-seminar ka na, hindi ka lang matatalo doon sa penalty, matatalo ka pa sa araw na siyang dapat nasa trabaho ka, kumikita ka. Ganun eh. Diyan makikita mo, sagad sa buto na ang korupsyon sa Pilipinas. At itong presidente, putang ina, pakuya-kuya-kuy lang. Pakaway-kaway sa mga taong wala namang bumabati sa kanya. Ewan ko. Pang ano rin ito kaya nga ako ngayong Halloween na ito. Ang costume ko si Marcos eh. Ghost eh. Pinaiimbestigahan din ni Singson sa ICI ang home province ni PBBM na Ilocos Norte. Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Yun. Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Ako, gaya ng totoo. Hindi, kasi gano'n naman ang ginagawa niya, di ba? Yung kesyo mahiya naman kayo, pero in reality, ang tinuturo ang talagang meron namang kagagawan yan, kapabayaan. Maaring hindi, sabi ng iba, wala pang evidence that leads to Marcos. O sige, let's play along with it. Na wala pang ebidensyang nagdi-direct link kay Marcos na siya may kasalanan ng lahat ng korupsyon na ito. But the mere fact that you are the president, that the mere fact you are the leader of these corrupt agencies in our country, at dumaan sa'yo ito. Yung budget, sa'yo nagsimula, sa'yo din na nag-ending. The most corrupt budget in the entire history of our country. It starts with you and it ends with you. Tapos, the implementor of these budgets na bawat ahensya ng gobyerno, sino ang nag-appoint ng secretary? Sino ang leader? Di ba ikaw din? So, Mr. Marcos, ikaw dapat ang mahiya. Kasi kahit na sabihin na nating may mga insertion, yung mga congressman, at wala kayong magawa because they are the one na merong power of the purse. Diba? Sabihin na natin, ganun ang talagang eksena sa Pilipinas. Sila may power of the purse. But still, the purse is in your hands. Nasa kamay mo yan. Pwede mo naman pigilan eh. O eventually, i-veto mo yung mga insertion. Kasi nagawa ng ibang presidente yan, lalo na si Pangulong Duterte, nagawa niya yan eh. Nung nagkaroon ng matinding insertion, hindi pumayag, binito ni Pangulong Duterte yung budget. Naipit niya yun, di ba? Nagkaroon nga ng, naalala ko yan eh, nagkaroon ng parang mapapasa ba yung budget o hindi mapapasa o magkakaroon ng reenactment. Ibig sabihin na reenactment yung last year na budget. Paano ginawa? Bumigay din ng mga congressman eh. Bumigay din eh. Sabi, hindi pala papasa ito kay Duterte. Kaya galit na galit yung mga congressman ngayon. Kasi nung time ni Duterte, hindi siya lagaano nakanakaw. Limited lang yung pagnanakaw nila. Hindi, alam mo, ito di ba, sinabi ko na ito sa inyo noon eh. Naikwento ko na sa inyo ito noon. Sabi ko nga sa inyo noon eh. Nung panahon daw ni Pangulong Duterte, talagang hirap na hirap sila magnakaw. May mga kilala tayong kontraktor, may kilala tayong mga politiko. Sabi ko sa kanila, ano ba, kamusta ba kayo nung panahon ni Duterte? Nung panahon ni Duterte, siyempre hindi mo masisiro yan. There's no such thing as zero corruption sa bansa. Okay? Maaari siguro kay Pastor Kibuloy kasi kita nyo naman yung kanilang KOJC compound. Talagang zero corruption, kaya napakaganda. Di ba? Pero ito, sa gobyerno, napakalawak nito, napakahirap magkaroon ng zero corruption. Pero gayon pa man, nung panahon daw ni Duterte, talagang grabe daw, tagun-tagu daw sila. Hirap na hirap daw silang, alam mo yun, saan ba kami kukuha ng pera dito? Saan ba kami magninegosyo dito? Ganon yan eh. Kaya tinanong ko kasi sila ngayong panahon na ni Marcos nung mga last 1 year ago, 2 years ago. If I'm not mistaken. Tapos ang sabi nila sa akin, alam mo ngayon, ang prinsipyo ng mga ngayon, ng mga kontraktor at ng mga congressman, itodo nyo na. Kasi hindi natin malalaman at ang hinala pa nga nila magiging susunod na presidente ay si Vice President Sara Duterte. So 6 na taon na naman silang gutom sa pagnanakaw. Yan ang totoo. Kaya sabi nila, ngayon na ang pagkakataon na magnakaw tayo ng todo-todo, isagad na natin. Huwag na natin alam mo yun, huwag na tayo itodo na natin ito. Kaya alam ko na to eh. Alam ko mangyayari to eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga Banateros, dito kayo sa Banateros. Dahil dito sa Banateros, yung mga info natin, hindi ho nanggagaling kung kani-kanino. Sinabi ko na sa inyo nagkaroon ng
Di ba? Hindi ko lang pinangalanan siya. Pero sinabi ko na sa inyo, isang party list ang namumuno sa pera at talagang kinakamkam lahat. Hindi ko lang pinangalanan. Kasi alam mo naman yun, mahilig yun demanda. Di ba? No. Pero kita nyo ngayon, lumabas ang katotohanan. Tama, mali?